At yun na ng mga bayan ha, pinalagan nga po ni Attorney Harry Roque yung mga patutsada po ni Senator Ontiveros. Ayon nga rin po dito kay Harry Roque, wag naman po daw sanang maranasan ni Risa Ontiveros yung naranasan po niya na kailangan po niyang umalis ng bansa dahil lamang po siya po ay pinag-iinitan at pinagtutulungan ng mga nasa gobyerno. Dagdag nga po ni Atty. Harry Roque, harapin na lang po niya yung napakabigat na akusasyon ni alias Rene laban dito kay Risa Ontiveros na kung saan nga ayon po kay alias Rene, siya nga daw po ay binayaran ng humigit kumulang 500,000 piso para lamang magsinungaling sa mga senador, para lamang maidiin si Kibuloy, si Pangulong Duterte at si VP Inday Sara. Yan po ang matinding ribat ni Attorney Harry Roque. O ito, panoorin po natin kung paano po pinalagan ni Attorney Harry Roque itong si Risa Ontiveros. Dahil hindi dapat ginagamit ang Senado para instrumento sa mga tanim ebidensya, tanim testigo para lamang sirain ang mga katunggali sa politika. Magandang umaga po Isang maikling sagot lang kay Riza Tanas Ontiveros. Sabi po niya, tigilan ko na raw ang pagiging pugante at umuwi na ako sa Pilipinas at harapin ang aking mga kaso. Well, ma'am, unang-una po, may definition po ang pugante. Ang pugante ay isang tao na umalis ng Pilipinas para takasan ang mga kasong kriminal na nakahain laban sa kanya. Ako naman po, matagal na akong umalis ng Pilipinas bago pa ako tanimang kaso. So hindi po ako pugante. Ano po ako? Well, ngayon po, ako po ay bona fide asylum seeker dito sa Netherlands. Napaka-importanting karapatang pantao po ng asylum, no? Dahil ito literally will mean the difference between life or death. Now, ang asylum seeker po ay umalis sa kanyang bansa dahil sa paggigipit. Among others, dahil sa usaping politika. Malinaw naman po sa aking karanasan mula nung ako po ay inaakusan ninyo na walang ebidensya na gumagawa ng krimen sa Pogo na kabahagi po lahat ng investigasyon ninyo, ang investigasyon ng Kamara de Representante, ang kaso na walang ebidensya, lahat po yan ay kabahagi ng pagigipit dahil tayo po ay kalaban ng administrasyon Marcos na ngayon po ay sinusuportahan ninyo. Hindi po yan mabubura dahil nasaan po ang mga nagrereklamo na ako daw ang nag-traffic kung totoong ako ay guilty ng qualified trafficking? Nasaan po ang ebidensya na ako po ay nakipagsabuatan? Bukod buto sa isang papel na wala namang lagda at saka yung aking pagsama para ayusin yung pagkakautang na isang kumpanya sa PAGCOR, wala naman pong mga bagay-bagay na ilinabas sa reklamo laban sa akin na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan para nga gumawa ng krimen ng qualified trafficking. Kapag meron po kayong isang ebidensya, wag naman po sana itatanim ebidensya, no? Wag sana itatanim na testigo. Siguro po, may dahilan para ako kasuhan. Pero wala pong kahit sinong naninindigan na ako daw ay nag-recruit para sila ay pagsamantalahan at magtrabaho sa pilitan sa isang pogo. At yan po ang reklamo nila laban sa akin. Pangalawa po uuwi po ako. 2 beses na po ako nag-aral sa Amerika, sa Amerika at sa England. Umuwi po ako, bagamat meron akong karapatan na magtrabaho sa Amerika at sa England matapos ang aking pag-aaral. 2 beses na po ako nagturo sa Singapore at saka sa Amerika. Pero umuwi rin po ako dahil wala pong ibang kinikilalang bansa kung hindi ang bansang Pilipinas lamang. Pero uuwi po ako kapag natigil na po ang rehimeng Marcos Jr., na obviously po wala sa tamang pag-iisip at desidido po na manatili sa kapangyarihan panghabang buhay gaya ng ninais ng kanyang ama. Uuwi po ako kapag ang kapag ang mga kaso ay hindi na po ginagamit na instrumento laban sa mga kalaban sa politika. Uuwi po ako dahil wala naman po ako ibang bansa kundi ang Pilipinas, and I can assure you, Riza Tanas Ontiveros, napakasakit na mawalay sa mga mahal sa buhay. So hindi po totoo yan na ginugusto ko na mahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kaibigan. Sana hindi mo maranasan ang pinagdadaanan ko
na dahil sa iyong paniniwala, ikaw ay mapipilitang umalis ng bansang sinilangan at bansang minamahal natin. Napakaseryoso po ngayon ang paratang laban sa inyo. Isang testigo na nabayaran na, isang testigo na nagamitan ng gobyerno, isang testigo na pinoprotektahan ng gobyerno ang nagsasabi na kayo daw po ang nagbayad sa kanya para magtanim ng ebidensya at testimonya laban sa inyong mga kalaban sa politika. Wala po talagang karapatan manatili sa Senado ang isang tao na magtatanim ebidensya. Kaya imbis na ako po ang inyong puntiryahin, ayusin nyo na lang po ang depensa sa Ethics Committee. Sa aking kaalaman, kauna-unahang pagkakataon po sa Pilipinas na mayroong isang senador na pinagbintangan ng tanim ebidensya at tanim testigo. Sana po malinis ang inyong pangalan dahil hindi dapat ginagamit ang Senado para instrumento sa mga tanim ebidensya at tanim testigo para lamang sirain ang mga katunggali sa politika. Yan po, kapag napatunayan, ay pagtataksil sa katungkulan, yan po ay pagtataksil sa institusyon, at yan po ay isang krimen. Sayang po, marami sanang nag-iisip na baka po pwede si Risa Tanas, si Ontiveros na maging presidente. Pero dahil po dito sa paratang sa inyo, wala na kayong pag-asang tumaas pa. Kaya, pasalamatan nyo na lang Panginoon dahil matalo ng 3 beses, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para manilbihan. Huwag na sanang gamitin po ang opisina ng Senado sa mga kabalbalan gaya ng tanim ebidensya at tanim testigo. Mahaba na po, sabi ko sandali lang, pero kinakailangan sagutin po ang mga maling paratang dahil baka akalain ng tao yan ay katotohanan. Hindi po. Hindi po ako pugante. Matagal na po akong wala sa Pilipinas bago pa ako taniman ng ebidensya at ng kaso. Ako po ay isang asylum seeker, nasa Netherlands dahil sa pagigipit na ginagawa sa akin ng Senado, sa komite ni Risa Tanas Ontiveros, ng Kamara de Representante at ng tanim kaso ng Administrasyong Marcos para ako po ay supilin at mahal ko pong Pilipinas. Pinakamasakit po ang napilitan na mamuhay sa ibang bayan, hindi po sa bayang sinilangan. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.